Master Jet, pag AO pala every year nilalagdaan. Akala ko one-time approval na yun, tapos carry on na the next succeeding years until the last term of the current president. So depende po, no, depende sa AO yung kanya pong laman, no, yung particulars po niya, kung ano po yung purpose. Doon po talaga yan makikita natin. Meron pong administrative order na tuloy-tuloy yung kanya pong effectivity, tulad po ng atin pong basis para po sa PBB. Yun po ay tuloy-tuloy every year hanggang sa sinuspende po ng Pangulo. So doon po siya nagtatapos. Pero ito pong sa issue kasi ng SRI na Service Recognition Incentive, very po particular yung AO sa mga nagdaang taon. Yung last time, SRI 2023, no? Sa memo mismo ay sinasabi na intended yun para sa payment ng SRI for the fiscal year 2023. So dahil po sa paglagay ng fiscal year 2023 at wala ng dugtong, doon po ang basis kung bakit every year ay maglalabas ng bagong administrative order. Kung sinabi po doon na para sa fiscal year 2023 and years thereafter, kung ganun po ang nakasulat sa title niya, hindi na po kinakailangan ng AO for 2024 kasi yung previous sinabi na po na and years thereafter. So tuloy-tuloy na po every year yan. Yun na po ang basis unless kung babaguhin po ng Pangulo. So ngayon, yung SRI po na usapin ay very specific sa isa pong particular na fiscal year lamang. Kaya the following year, hindi mo na pwedeng gamitin na basis yung sa nagdaang taon kasi tapos na yun, no? So kinakailangan ng bagong administrative order na para sa taong yan na magiging basis for the implementation. So ganun po, no? It does not mean na kapag naglabas na ang Pangulo ng AO hanggang sa katapusan na niya ng term, no, pwede na the following year dapat mag-release muli. Depende po sa kung ano yung nakasaad sa order na yon. Kung very specific sa isang particular year, then dapat may bago on the following year.